Ang pagsang-ayon ay upang mabuhay para sa isang sitwasyon kung saan ka naroroon o kung saan naroroon ka kaya sumuko ka upang isuko ang isang bahagi mo. Ang pagpapahayag ng pakikibaka na ito ay pumukaw ng pangungutya, pagpuna o pagtanggi. Habang nakayanan mo ang katahimikan at maging ang pagiging invisibility, sa katagalan. Ang pamamaraang ito ay nagpatibay ng higit na negativity sa iyo, na bumubuo rin ng nakagawiang pattern. Ito ay sanhi ng pagsisikap na tanggapin o mahalin, pangunahin o bahagyang dahil sa takot. Dapat mong mapagtanto na ang paghahanap ng pag-ibig sa labas ay hindi magbibigay sa iyo ng pangmatagalang pag-ibig. Ang pag-ibig ay dapat magsimula sa loob mo. Paano mo mahal ang iyong sarili? Tune in sa iyong panloob na mundo at makinig sa iyong mga damdamin. Ang pag-aaral at paglaki ay ang iyong lunas sa paghilom ng mga sugat. Ang kalidad ng relasyon ay wala doon sa simula. Sa kabila ng kahirapan na ito, kailangan mong buksan o muling buksan ang sugat at harapin ito. Ito ang tanging radikal na paraan upang sumulong sa pagpapalaya ng iyong pagdurusa. Ang isang maliit na natitirang negativity ay maaaring ibalik ang intensity nito. Kung sinimulan mo na ang pagsisikap sa pagpapagaling sa nakaraan, huwag hayaang maalis ito ng walang check. Dapat mong seryosohin o muling isaalang-alang ang iyong emosyonal na kagalingan sa prioridad. Ang pakiramdam ng pag-ibig ay ang iyong likas na kakayahan. Maaari mo itong pansamantalang itulak palayo dahil sa negatibong pakiramdam. Anuman ang mangyari, lahat ng bagay sa iyong buhay ay palaging bumabalik sa pag-ibig. Hindi ka dapat sumuko sa pag-ibig. Ito ay isang pag-unlad upang magmahal ng walang pasubali, isang wika ng liwanag na nagpapawala sa iyong negativity. Dapat mong buksan ang iyong puso at kaluluwa sa lahat ng posibilidad. Huwag hayaan ang anumang bagay at sino man na tukuyin kung ano ang dapat na pag-ibig dahil ganyan ang pag-ibig na nadungisan mula pa sa simula tulad ng pag-asa, saradong pananaw. Pagkaawa sa sarili at galit. Maaari mong i-decondition ang iyong mga attachment upang palayain ang iyong pagdurusa at panloob na pag-alab ang iyong walang kondisyong pag-ibig. Ang hayagang pagtanggap ay ang hindi paghusga sa iyong natatanggap. Ilang paraan ang ginagamit mo sa paghatol para tanggihan ang isang bagay o isang tao. Kilalanin sila at gumawa ng mga positibong pagbabago sa iyong negatibong saloobin. Umaasa ka sa isa o higit pang mga mystical na tool upang paginhawahin ang iyong sarili. Ito ay nagpapaliban sa paghilom ng iyong mga sugat. Ang pakiramdam na mabuti ay isang diversion lamang upang lumayo sa iyong mga panloob na problema. Dapat mong kilalanin na ang iyong kaluluwa ay may likas na kakayahang maglabas ng mga negatibong emosyon. Sa panimula, kailangan mong harapin ang paraan ng kondisyong pagmamahal mo sa iyong sarili upang pag-alab ang iyong walang kondisyong pagmamahal. Ang pamumuhay sa pisikal na eroplanong ito. Ang aspeto ng kaluluwa ay madalas na napapabayaan. Palakihin ang iyong kamalayan sa bagay na ito na pinakamahalaga sa anumang bagay. Ang iyong kaluluwa ay nagbibigay sa iyo ng kamalayan ngunit ito ay nagkapira-piraso at nakahiwalay sa maraming bahagi. Kung wala ang buong pagkatao nito, ikaw ay tuluyang nakulong sa kadiliman ng ninuno ng tao. Dapat mong yakapin ang mas mataas na tawag na ito upang pag-isahin ang iyong tunay na sarili at palayain ang hindi nagsisilbi sa iyong pinakadakilang kabutihan. Kapag nawala ka, laging hayaang gabayan ka ng walang kondisyong pag-ibig pauwi. Ang pag-ibig na ito ay lubhang kailangan upang mapangalagaan ang iyong kaluluwa pabalik sa liwanag.